Patong buhay ay dakilang manunubos mula sa kanyang tubig ng buhay ang Diyos. Patong buhay ay si Kristong manunubos, walang bayad, tubig ng buhay ay handog. Isa pong mainit na pagbati ang ipinapaabot naming mga Kristiyanong naliwanagan sa mga salita ng Diyos. Na noong pong una, kung bakit amin pong napansin na ang naririnig namin sa mga tao ay ang apat na magkakaibang pagkakilala kay Jesucristo. Dumating po ang oras na iyan ay binigyan namin ng halaga dahil kami po ay nabahala sapagkat kami ay naniniwalang ang tunay na Jesucristong nakilala ng mga apostol ay isa lamang ang kanyang pagkakilanlan. Pero bakit ang naririnig namin sa mga tao ay ang apat na magkakaibang pagkakilala kay Jesucristo? Mayroon po kaming naririnig na sinasabi nilang si Jesucristo ay tao lamang at hindi siya Diyos. Ang iba naman ay sinasabi nilang si Jesucristo ay Diyos, ngunit siya ay maliit na Diyos at ang kanyang ama ang siyang malaking Diyos. At sa iba, ang naririnig po namin, sinasabi nila ang pangalan ng Ama at ng Espiritu Santo ay Jesucristo, kung kaya ang pangalan ng Diyos ay Jesucristo. Ito po ang tinatawag nilang oneness doctrine. At mayroon din po kaming naririnig na sinasabi nilang isa lamang ang Diyos, ngunit siya ay mayroong tatlong persona. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. At si Jesucristo ay Diyos at tao. Ito pong apat na magkakaibang pagkakinanlan sa Panginoong Jesucristo. Ito po ang bagay na ikinabahala namin. Pero sa hindi po namin nalalaman, sa harapan pala ng Diyos, yun ang pagpapakababa sa Kanya. Kung kaya kami po ay biglang namangha na ang Diyos ay po pwede palang ipakilala niya ang Kanyang sarili. At sa pagkakataon pong iyon ay parabang nakita namin ang aming sarili kay Apostol Pablo nang makilala niya ang Panginoong Jesucristo, ay nakilala niya kung sino ang Diyos. Ganyan din po sa amin, nang makilala namin ang tunay na Jesucristong nakilala ng mga apostol, kasabay din po naming nakilala kung sino ang iisang Diyos. At ang naging kasunod po ay ang pagbibigay niya ng unawa sa amin sa kanyang mga salita. Kung kaya dito po sa ating programa na ngayon ay tinatawag nating Bible Reading, sa pagkakilala po namin sa tunay na Jesucristong nakilala ng mga apostol, patungkol po sa Diyos at sa kanyang mga salita, kami po ay nasanay ng magdepende sa Diyos patungkol sa kaligtasan. Kung kaya maging ang pagbasa sa kanyang mga salita, kami po ay nagdedepende sa kanya. Kaya ito pong susunod ninyong matutunghayan. Ito ang isang halimbawa ng demonstrasyon kung paano basahin ang mga salita ng Diyos. Pumasok na rin po ba sa inyong kaisipan ang binabasa ng mga tao ngayon na mga salita ng Diyos ay ang iisang aklat lamang, ang tinatawag nating Biblia, kung bakit ang naririnig natin ay ang magkakaibang pagkakilala kay Jesucristo na ating pong sinabi kanina. Ewan ko po kung ito ay isang insidente o isang pagkakataon ngayon para ang bagay na ito ay bigyang pansin ng mga tao dahil sa pamamagitan po nito ay ipinapakita ng Diyos ang naging pagkakamali ng mga tao noon. Nang ang Panginoong Jesucristo ay magpunta sa Cesarea Pilipos,
Siya po ay nangaral. Nagustuhan ng mga tao ang kanyang pangangaral. Nakita siya. Napakaganda, ano po? Ngunit alam po ba ninyo kung ano ang kasunod na nangyari? Pagkatapos mangaral ng Panginoong Hesukristo sa lugar na yon, nagtanong siya sa kanyang mga alagad, anong sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Siguro po dahil nakita ng Panginoong Hesukristo na nakinig naman ang mga tao at nakita naman siya. Narito po ang isinagot sa kanya ng kanyang mga alagad. Mayroon pong nagsasabi na kayo raw ay si Jeremias. At mayroon pong nagsasabi na kayo raw ay si Elias. At ang iba sinasabi nilang kayo raw ay si Juan Bautista. At ang iba naman sinasabi nilang isa raw po kayong propeta. Ano po sa palagay ninyo ang sinabi ng mga tao sa pagkakilanlan nila sa nakita nila at narinig nilang mangaral na Hesukristo? Iyan po ay inyong mababasa sa inyong banal na aklat sa Mateo 16 mula 13 hanggang 14. Ano po ang ipinagkaiba ng katotohanan ito sa ating panahon ngayon? Nalalaman naman ng mga tao na ang binabasa nilang banal na aklat, ang Diyos ang siyang nagsasalita. Gayunmang hindi nila nakikita ay para na ring narinig na nagsalita ang Diyos. At kung babalikan po natin yung pangyayari sa Cesarea Filipos nang hindi nila nakilala ang Panginoong Hesukristo, alam po ba ninyong muli na naman siyang nagtanong sa kanyang mga alagad at ganito ang naging katanungan niya sa kanila, sa inyo, sino ako? Sumagot po si Simon Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Natuwa ang Panginoong Hesukristo at sinabi niya kay Simon Pedro, mapalad ka, Simon Barjonas, hindi yan galing sa iyong laman at dugo, galing yan sa aking Ama na nasa langit. Yan po ay mababasa ninyo sa Mateo 16 mula 15 hanggang 17. Pero napansin po ba ninyo ang sinabi ni Pedro sa ating Panginoon kung bakit natuwa siya sa sinabi niyang, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, na ngayon lahat po ay ganyan din ang sinasabi nila sa ating Panginoon, na siya ang Kristo at ang anak ng Diyos na buhay. Ano po ang pinagkaiba ng sinasabi nila? Bakit sa kabila nito, ang naririnig natin ay ang apat pa ring magkakaibang pagkakilala kay Hesukristo? Pero napansin po ba ninyo ang isinagot ng Panginoon kay Pedro? Nang marinig niyang sinabi ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, uulitin ko po ang sinabi ng ating Panginoon, mapalad ka, Simon Barjonas, hindi yan galing sa iyong laman at dugo, galing yan sa aking Ama na nasa langit. Kung ganon ang pagkakilala ni Pedro kay Jesus para masabi niyang siya ang Kristo at ang anak ng Diyos na buhay, ay kapahayagang galing sa Diyos o isang himalang nang galing sa Diyos na kailanman ay hindi po yata natin narinig na ipinapangaral na ang pagkakilala kay Jesus ay kinakailangan pa ang himalang manggagaling sa Diyos. At kanina nabanggit po natin si Apostol Pablo na sa pagkakilala niya sa Panginoong Hesukristo ay nakilala niya kung sino ang Diyos. At ngayon isang demonstrasyon kay Simon Pedro bilang pangako ni Hesukristo sa John 8:19, kapag nakilala ninyo ako, ay makikilala ninyo ang aking Ama, na siyang naging katuparan kay Simon Pedro. Sa pagkakilala niya kay Hesukristo ay nakilala rin ni Pedro ang Diyos, katulad ni Apostol Pablo. Pero bakit ngayon po ang naririnig natin yata sa mga iba't ibang mga ngaral ay hindi ganyan? Sa apat na magkakaibang pagkakilala kay Hesukristo ay sinasabi nilang
ang Diyos ay misteryoso at hindi siya pwedeng makilala. Kung ganon, dahil ang pagkakilala ni Pedro kay Jesus ay kapahayagang nanggaling sa Diyos, ay nakilala ni Simon Pedro kung sino talaga ang Panginoong Jesucristo. At ang narinig naman nating isinulat ni Apostol Juan na sinabi ni Jesucristo, kapag nakilala ninyo ako ay makikilala ninyo ang aking Ama. Si Pedro, nakilala niya si Jesucristo. Sino ang nakilala niyang Ama? Pagkatapos niyang makilala si Jesucristo. Pansinin nga po natin nang sabihin ni Pedro kay Jesus, ikaw ang Kristo, na nalalaman naman ng lahat ng nagbabasa ng banal na aklat na ang Kristo, ang ibig sabihin niyan ay Mesyas o tagapagligtas. Pero mayroon pong nag-iisang umangkin na siya lamang ang nag-iisang tagapagligtas at wala ng iba. Sino po yun? Siguro po, lahat tayo ay naniniwala na ang Diyos na nagsasalita sa lumang tipan ay walang iba kung hindi ang Diyos ni Abraham na tinatawag nilang Ama. At ang sinabi niya sa Isaias 43:11, narito po ang sinabi ng Diyos ni Abraham na tinatawag na Ama. Babasahin ko po ito sa Ingles at pakinggan po ninyong mabuti kung ano ang kanyang sinabi dito sa Isaiah 43:10-11. Ye are my witnesses, said the Lord, and my servant whom I have chosen, that ye may know and believe me, and understand that I am He. Before me there was no God formed, neither shall there be after me. I, even I, am the Lord, and beside me there is no Savior. Narinig po ba natin na ang Amang nagsasalita at sinabi niyang, I am He, o ako ay siya? Sino po ang tinutukoy ng Ama nang sabihin niyang, ako ay siya? Narito bilang tugon doon sa sinabi ng Amang Diyos na atin pong mababasa dito naman sa aklat ni Juan. Tandaan po natin, isa si Juan sa mga apostol na ipinakita kung sino ang Panginoong Jesucristo. Na ngayon ay ganito ang ating mababasa sa John 8:24. Quote, I said therefore unto you, that ye shall die in your sins. For if ye believe not that I am He, ye shall die in your sins. Unquote. Sinasabi ko sa inyo, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Kapag hindi kayo naniwalang ako ay siya, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Balikan po natin ang sinabi ng Ama nang siya ay magsalita. Nang sabihin niyang, dapat ninyong paniwalaan at maunawaan na walang ibang Diyos na naporma na una sa akin at walang ibang Diyos na mapoporma pagkatapos ko. At sinabi niyang, ako ay siya. Ngayon, ang sabi ni Jesucristo, ako ay siya. Mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan kapag hindi kayo naniwalang ako ay siya. Dito po sa narinig nating pananalita ng Diyos, ay idinidiin niyang hindi ito dapat baliwalain, kailangang tanggapin. Sa narinig po nating sinabi niya sa Isaias 43:10-11, nagpapasaksi pa siya nang sabihin niyang, kayo ang aking mga saksi. Dapat ninyong paniwalaan at dapat ninyong maunawaan na walang ibang Diyos na napormang nauna sa akin at wala ring ibang Diyos na mapoporma pagkatapos ko. Ako ay siya. At pagkatapos, sinabi niyang, ako at ako lamang ang siyang Panginoon. Wala akong katabing tagapagligtas. At pagkatapos ang Panginoong Jesucristo, ganyan din ang kanyang inangkin. At dito ay mas mabigat ang magiging
kaparusahan kapag hindi ito tinanggap, nang sabihin niyang, kayo ay mamamatay sa inyong mga kasalanan. Kapag hindi kayo naniwalang ako ay siya, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Binasa po nating 1:8-24. At kung napansin po ninyo doon sa sinabi ng Diyos sa Isaiah 43:11, wala siyang katabing tagapagligtas. Bakit naman po nakasulat sa Marcos 16:19 na ang Panginoong Hesukristo nang siya ay umakyat sa langit ay umupo sa kanan ng Ama? At ngayon, ang sinasabi ng Ama, wala akong katabing tagapagligtas. O hindi po ba kinakailangan ang kapahayagan ng Diyos diyan? Dahil napakaliwanag sa unawa ng tao na ang Panginoong Hesukristo ay nakaupo sa kanan ng Ama. Ngayon, ang inaangkin ng Ama, wala akong katabing tagapagligtas. Bakit po hindi nakita ng mga kinikilalang mga dalubhasa sa mga salita ng Diyos ang nakasulat na yan? Samantalang ang katotohanan yan ay ipinapaliwanag naman ng Diyos kapag tayo ay nagpapakababa. Pero sa hindi pagpapakababa ng mga tao sa harapan ng Diyos, ay hindi nila tinanggap na siya ay nagsasalita ng talinhaga. At ang katotohanan sa kanyang ipinahayag, ito po ay nakasulat naman at maliwanag na nababasa. Kung ano ang ibig sabihin ng Diyos tungkol sa kanyang kanang kamay. Narito po at babasahin ko sa inyo sa Exodus 15:6. Babasahin ko po ito sa Ingles sapagkat hindi na po ito nailimbag ng mabuti sa Tagalog. Thy right hand, O Lord, is become glorious in power. Thy right hand, O Lord, at thus in pieces the enemy. Kung tatagalugin po natin yon ay ganito ang ating mababasa. Ang iyong kanang kamay, O Panginoon, ay totoong makapangyarihan. Ang iyong kanang kamay ang dumudurog sa iyong mga kaaway. Nasaan po ngayon ang maliwanag na unawa ng tao na nakikitang dalawa sila? Ang Panginoong Hesukristo ay nakaupo sa kanan ng Ama. Kung ganun, yung kanilang nababasa at inaangkin ay lumalabas lamang sa kanilang bibig pero hindi naman nakita. Ang tinutukoy po natin ay ang nasa 1:30 na inangkin mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Ako at ang Ama ay iisa. Paano po sila nag-iisa? At saan sila nag-iisa? At paano rin po sila nagkaisa? Bakit ito ang inangkin ng ating Panginoong Hesukristo? Ako at ang Ama ay iisa. Yun po ang nakita ni Pedro kay Jesus nang sinabi niyang, ikaw ang Kristo, nang ibig sabihin ay Mesiyas o tagapagligtas na siyang inangkin ng Ama sa Isaiah 43:10-11. Paano pong nangyaring si Jesus nakaharap ni Pedro ay siya ang Amang umangkin sa aklat ni Isaias? Ang katotohanan ito ay nasusulat at napakaliwanag na nababasa. Dahil sa Genesis 17:7, ang Diyos ni Abraham ay gumawa ng testamento ng kaligtasan. Ngunit ang testamento pa lang yan ay pwede lamang matupad kapag ang gumawa mismo ng testamento ay mamamatay, na siya namang ipinahayag kay Apostol Pablo sa Hebreo 9:16-17, na kinakailangan ang kamatayan mismo ng gumawa ng testamento sapagkat kapag hindi namatay ang gumawa mismo ng testamento, ang testamento ay walang kabuluhan. Hindi po ba napakaliwanag ngayon kung paano sila nagkaisa? Dahil po ang Diyos na Espiritu
na gumawa ng testamento ng kaligtasan para siya ay pupwedeng mamatay, kailangang siya ay maging tao. Kung kaya nangyari nga po yon ayon sa 1 Timothy 3:16. O kung ang Diyos ay naging tao, yun po ang nakita ni Pedro kay Jesus nang sabihin niyang, ikaw ang Kristo. Pwede po ba akong makapagtanong sa inyo? Sino po sa mga tao ngayon ang aangkin sa inangkin ni Pedro nang sabihin niya kay Jesus, ikaw ang Kristo? At sa kabila ng pag-angkin ng mga tao na si Jesus ay siya rin ang Kristo. Pero kung nakita sana ang pag-angkin ni Pedro kay Jesus na siya ang Kristo, di sana ay hindi na misteryoso ang Ama. Kung hindi po nila nakita yon, lalong hindi na rin nila nakita ang kasunod na sinabi ni Pedro kay Jesus. Gayunmang ito ay sinasabi rin nila kay Jesus nang sabihin ni Pedro kay Jesus, at ikaw ang anak ng Diyos na buhay. Bakit po kinailangan pa ang kapahayagan ng Ama para masabi kay Jesus na siya ang anak ng Diyos na buhay? Dahil po pala hindi sapat sa Ama na kanyang tutuparin ang testamento ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang sariling kamatayan. Dahil po napakahirap sa tao na magpakababa sa harapan ng Diyos, kung kaya kinakailangan pang ipakita ng Diyos ang isang demonstrasyon bilang halimbawa kung papaano ang magpakababa sa harapan ng Diyos. Kaya po sa pagiging tao ng Diyos ay kinailangan pang kunin ang ikalawang papel bilang anak ng Diyos para ipakita ang isang halimbawa sa pagpapakababa. Gaano po ba talaga kahirap ang pagpapakababa sa harapan ng Diyos? Makakaya po kayang tanggapin ng mga tao at unawain ito na ang Diyos na Espiritu at nagkatawang tao sa kanyang katawang tao ay kinailangang gampanan ang dalawang papel? Ano po ba ang dalawang papel na ginagampanan ng Panginoong Jesucristo? Una, ang papel ng Ama, ang Diyos na dapat sambahin, ang nag-iisang tagapaglalang at ang nag-iisang tagapagligtas. At ang ikalawang papel ay ang papel ng anak. Bilang anak, ipinapakita lamang ang isang halimbawa ng pagpapakababa. Pero sa kanyang papel na anak, hindi po siya Diyos, hindi siya tagapagligtas, hindi rin siya ang tagapaglalang, at hindi rin siya dapat sambahin. Paano mo sasambahin ang hindi Diyos? Hindi po ba yan ay isang napakalaking kasalanan ng idolatry na sambahin ang hindi naman Diyos? Ano po ba ang naririnig natin sa mga tao sa apat na magkakaibang pagkakilala kay Jesucristo? Sa sinasabi rin nilang si Jesucristo ay anak ng Diyos na buhay. Lahat po sila ay inaangking si Jesus na anak ng Diyos, ang siyang tagapagligtas at dapat sambahin. At dito po sa isa sa apat na magkakaibang pagkakilala kay Jesus na sinasabing si Jesus ay tao lamang at hindi siya Diyos, na ang nakita rito ay ang ikalawang papel lamang ng Panginoong Yesus, ang papel ng anak. Pero bakit siya ay kanilang sinasamba at inaangking tagapagligtas? At gayon man pong napakaliwanag na ng dalawang papel na ginagampanan ng Panginoong Jesucristo, magbibigay pa po tayo ng isang halimbawa para ito ay lalong magliwanag at maunawaan.
Mahihalin tulad lamang natin ang Diyos sa isang taong mayroong siyang asawa at mayroon din siyang isang anak. Ito po ay ang mister ng tahanan, na mayroon pala siyang dalawang papel na ginagampanan sa kanyang pamilya. Siya ay mister ng kanyang misis at siya ay ama ng kanyang anak. At sa dalawang papel niyang yan, kailanman po ay hindi po pwedeng magkapalitan dahil kailanman ay hindi siya po pwedeng maging ama ng kanyang misis at hindi rin siya po pwedeng asawa ng kanyang anak. Kaya sa pagkakilalang si Jesus ay tao lamang at hindi siya Diyos na ang tinutukoy ang kanyang ikalawang papel, ang anak ng Diyos. Bakit naman siya ay sinasamba at inaangking tagapagligtas? Gayong hindi naman pala po pwedeng magkapalitan ang kanyang dalawang papel na ginagampanan. Ito pong Jesucristong ipinahayag ng Diyos sa sandaling ito. Sa amin pong pagpapakababa sa kanyang harapan, ito ang tunay na Jesus na aming nakilala, ang Jesucristong nakilala ng mga apostol katulad ni Pedro, ni Juan at ni Apostol Pablo. Siya ay si Jesus na isang Diyos na nagkatawang tao, subalit mayroong dalawang papel na ginagampanan, ang papel ng Ama at ang papel ng Anak, at kailanman ay hindi po namin pinagpapalitan ang kanyang dalawang papel. Kaya ito pong ating tatalakayin ngayon ay hindi na po kami nagtataka kung bakit kayo mismo ang aming saksi, kung bakit hindi po ninyo ito narinig kailanman sa mga mangangaral. Dahil sa hindi pagpapakababa sa harapan ng Diyos, ay hindi nakilala ang tunay na Jesucristong nakilala ng mga apostol, kung kaya ang katotohanan sa mga salita ng Diyos ay hindi nahayag sa kanila. Ano po ang ating tinutukoy? Ito pong isinulat ni Santiago, tungkol po ito sa mga kautusan na kailangan tuparin. At narito ang sinabi ni Santiago tungkol sa mga kautusan at kung paano ito matutupad at nalalabag. Ganito ang kanyang sinulat dito sa Santiago 2:10. Sapagkat ang sinumang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. Ito pala ang ipinahayag ng Panginoong Jesucristo kay Santiago. Kahit natupad mo na ang lahat ng kautusan, kapag hindi mo natupad ang isa ay makasalanan ka na. Pero ang sabi naman po ng mga tao, hindi naman ganyan. Ang Diyos ay mapagmahal. Kaya kahit makakatupad ka lamang ng kukunti sa kanyang mga kautusan, magiging masaya na siya. Ngunit ang katanungan po, pwede po bang sirain ng Diyos itong kanyang ipinahayag kay Santiago? Uulitin po natin ang ipinag-utos niya. Kahit natupad mo na ang lahat ng kautusan, ngunit kapag nilabag mo ang isa, ay nilabag mo ng lahat. Subalit hindi na po nakapagtataka kung tayo ay makakarinig ng iba't ibang pagmamatuwid ng mga tao tungkol sa kautusan ito, na po pwedeng sasabihin, bakit ibinigay pa ng Diyos ang kanyang kautusan kung wala naman palang makakatupad? Napakagandang katanungan, ano po? Sino po kaya sa mga tao sa sandaling ito, kahit iyong mga kinikilalang dalubhasa sa mga salita ng Diyos, nababaliin ng Diyos itong kanyang sinalita sa Santiago 2:10? O ang maririnig na lamang po natin sa mga tao ay ang iba't ibang pagmamatuwid para sabihin ang Diyos ay mapagmahal, hindi naman niya hahayaang matupad itong kanyang sinalita sa Santiago 2:10 dahil walang sinumang tao na po pwedeng makatupad nito.
Pero kung kami po ang inyong tatanungin, kung ito man ay maliwanag sa mga tao at sa pamagitan nito ay titingin sila ng ibang mga talata para suportahan yung kanilang pagmamatuwid, kung kami naman po ang inyong tatanungin, ang sasabihin namin sa inyo, ang nasa harapan namin ngayon, ang selyadong aklat na nakita ni Apostol Juan sa Apokalipsis 5:1 hanggang 5, na kung bakit siya ay nalungkot at umiyak dahil sa nalaman niyang walang sino mang tao sa ibabaw ng lupa o sa ilalim man ng lupa o walang sino mang tao sa ibabaw ng langit na po pwedeng makapagbukas sa selyadong aklat. Kami rin po ay nalulungkot sa oras na ito. Hindi po para sa aming mga sarili dahil ang selyadong aklat ay binuksan na ng Diyos sa amin. Pero sa mga taong pinipilit nilang unawain sa kanilang sarili itong mga salita ng Diyos, selyado po ito. Paano nila mauunawa? Ngunit itong si Apostol Juan ay narinig niyang mayroon naman palang makakapagbukas sa selyadong aklat. Walang iba kung hindi ang nagmula sa lahi ni Uda. Ang tinutukoy, ang Panginoong Jesucristo, ay siya rin po naming nakitang po pwedeng makapagpahayag sa mga talinhagang salita. Kaya kung sa Marcos 4:34, hindi siya nagsalita ng hindi sa talinhaga, subalit kapag kasama niya ang kanyang mga alagad ay ipinapaliwanag niya ito isa-isa sa kanila. Ang Panginoong Jesucristo pala ang siyang mayroong kakayahang magpaliwanag sa katotohanan sa kanyang mga salita. Pero ito po ba ay ipinapaliwanag sa lahat ng tao o sa kanyang kapanahunan ay ipinapahayag lamang niya sa kanyang mga alagad? Sa mga alagad na nakakilala sa kanya. Kung kaya sa panahon po natin ngayon, hindi po nakapagtatakang hindi ito tatanggapin ng maraming tao dahil ang makakaunawa lamang dito ay ang nakakilala sa tunay na Jesucristong nakilala ng mga apostol. Uulitin po natin itong sinalita niya na ipinahayag kay Santiago. Santiago 2:10, kahit tinupad mo na ang lahat ng kautusan, ngunit nilabag mo lamang ang isa, ay nilabag mo ng lahat. At katotohanan nga pong wala palang sino mang tao na po pwedeng makatupad dito sa sinalita ng Panginoong Jesucristo. Kaya paano na ang itinatayo niyang kaharian? Nabubuin ng mga kaluluwang karapat-dapat na makakasama niya sa buhay na walang hanggan. Ang magiging papel po natin ngayon ay ang maghintay sa Panginoong Jesucristo na siyang magpapahayag kung paano ba talaga itong ipinahayag niya kay Santiago. Kaya nananatili po ang ating katanungan sa Diyos. Nalalaman pala niyang walang sino mang tao na makakatupad sa kanyang mga kautusan. Ano pa po ba ang inaasahan ng Diyos? Ano ba talaga ang pakay niya? Kung bakit ibinigay pa ang kanyang mga kautusan, wala naman palang makakatupad. Dahil po ang mga tao ay nalinlang ni Satanas. Ang ebidensya, sino po sa mga tao na ang nakilala nilang Jesucristo ay katulad ng Jesucristong nakilala ng mga tatlong apostol na binanggit po natin kanina, Apostol Juan, Apostol Pedro at Apostol Pablo, na siya ring Jesucristong nakilala ng iba pang mga apostol. Bakit hindi tumutugma? Ebidensya ang tao ay nalinlang. Ngayong ang tao ay nalinlang, mayroon palang pakay ang Diyos kung bakit ibinigay niya itong kautusan niya kay Santiago, na dapat makita ng mga tao ang karunungan ng Diyos. Yun po pala ang pakay ng Diyos. At maliban sa kanyang pakay ay mayroon pa rin siyang inaasahan. Kung tinatanggap ng mga tao na ang Diyos ay talagang napakarunong, mayroon pong inaasahan ng Diyos sa kanila. Tatanggapin po kaya nila ang susunod na ipapahayag ng Diyos sa kanyang karunungan
kung bakit ibinigay niya itong kautusan kay Santiago, dahil ibinigay pala ng Diyos ang kanyang mga kautusan hindi para tuparin. Narito ang kanyang ipinahayag na dapat makita ng mga tao. At ito po ay ipinahayag kay Apostol Pablo na personal na nakakilala kay Jesucristo. Narito po at babasahin ko sa Roma 3:20. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na aariing ganap sa paningin niya, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Yun po pala ang inaasahan ng Diyos sa mga taong tinitignan siyang marunong. Kailangan tanggapin nilang ang mga kautusan ng Diyos ay ibinigay niya hindi para tuparin ng mga tao, sapagkat wala palang sinuman na pwedeng makatupad sa kanyang mga kautusan. At ayon sa narinig nating ipinahayag niya kay Apostol Pablo, ang inaasahan pala ng Diyos ay makita lamang ng tao ang kanyang kasalanan. Nang sa ganun, ang gagawin na lamang ng tao ay ang magmakaawa at ang magpakababa sa harapan ng Diyos, na siya palang inaasahan ng Diyos na makapagbibigay ligaya sa Kanya. Minamahal po naming nakikinig, nakikita po ba ng Diyos na tinitingala ng mga tao ang karunungan ng Diyos? O ang karunungan ng tao ang Kanyang tinitignan para mabigyan ng katuwiran at ilihis itong ibinigay na kautusan ng Diyos na ipinahayag niya kay Santiago? At ano po ang mga iba't ibang pagmamatuwid na maririnig sa mga tao? Sasabihin nila, ang Diyos ay mapagmahal, ang Diyos ay mahabagin, kung ikaw ay mahihirapan sa pamagitan ng sakripisyo, kaawaan ka ng Diyos. Dahil nakitang si Jesucristo ay nahirapan sa krus, ay nakikiramay sila sa kanyang dinanas na kahirapan. Isa pa rin pong pagmamatuwid para ilihis ang mga tao sa ipinag-utos ng Panginoon ay ang sasabihin nilang, ang sabi ng Diyos, kapag minahal mo ang iyong kapwa ay para mo na ring minahal ang Diyos, sapagkat ito ang nasusulat na kanyang habilin. Ang anumang ginawa ninyo sa aking maliit na kapatid ay ginawa na ninyo sa akin. At ang isa pa pong ibibigay na katuwiran, sapat na sa Diyos na mahalin siya. At ito ay may papadama sa Diyos kapag minahal mo ang iyong kapwa-tao. Dahil paano mong mamahalin ang Diyos na hindi mo nakikita kung hindi mo mamahalin ang iyong kapwa-tao na iyong nakikita? Napakagandang pakinggan. Pero ang lahat pong yan ay para lamang ilihis itong ibinigay ng Diyos sa Santiago 2:10. Kahit tinupad mo na ang lahat ng kautusan, pero kapag nilabag mo ang isa ay nilabag mo na ang lahat. Para bang sa kabila ng 100 lamang ang ipinakita ng Diyos, pero ang nasa harapan po natin ngayon ay napakaraming mga daan ng kaligtasan, dahil ang bawat daan ay suportado ng mga salita ng Diyos na kanilang binabasa. At maliwanag po ito sa unawa ng tao, kung kaya marami po ang sumusunod o marami ang dumadaan sa magkakaibang daan na yan. Pero bakit pinabayaan po ng Diyos na mangyari yan? Nang dahil sa napakaraming daan na lumabas, nalilito ang mga tao. Ginusto ba ng Diyos na malito ang mga tao? Ngunit talaga pong ginusto ng Diyos na lituhin ang mga tao, sapagkat mayroon nga po siyang inaasahan sa mga tao. Sino po sa magkakaibang daan na nakikita natin ngayong tinatahak ng maraming tao ang tinanggap itong ipinahayag ng Diyos na binasa natin
sa Roma 3:20 kung bakit ipinagkaloob ng Diyos ang mga kautusan, hindi para tuparin ng mga tao, kundi para makita nila ang kanilang kasalanan. Sino po ang nakakita niyan? Nakita po ba nilang kung bakit ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang kautusan ay dahil para makita ng tao na hindi niya ito kayang tuparin? Mayroon po bang nakakita niyan? O tayo po ang saksi na nakikita natin ngayon na ang bawat isa ay kanilang tinutupad ang mga kautusan? Nakita po ba ang nag-iisang mumunting pakay ng Diyos kung bakit ginagawa niya ito? Isang napakaliit na bagay, subalit napakahirap naman pong gawin, ang pagpapakababa ng tao. Gayunmang nalaman na ng tao kung ano ito, ang pagpapakababa ng tao sa harapan ng Diyos. Nagpapatunay lamang po na sa harapan ng Panginoon, nakikita niya na totoong napakasarap sa mga tao na kainin ang ipinagbabawal na bungang kinain ni Eva, sapagkat si Eva ay sinimbuluhan ng lahat ng tao. Ano po ba ang kinain ni Eva? Ito po ang punong kahoy sa pagkakilala sa mabuti at sa masama. Iyan po ba ay nahayag na sa mga dalubhasa sa mga salita ng Diyos? Bakit ang naririnig po natin, iyan ay isang mansanas o ang hindi pagsunod sa kagustuhan ng Diyos? Dahil ang katotohanan po ito ay nangangailangan ng pagpapakababa ng tao para ito ay mahayag sa tao. Ito po ang bawal na bunga ng punong kahoy sa pagkakilala sa mabuti at sa masama. Bakit hindi po ito nahayag sa mga tao samantalang napakasimple lamang ng kahulugan nito dahil sa mismong pangalan nitong punong kahoy ay makikita na kung ano ang pagsasalarawan ng Diyos. Uulitin po natin, ito po ang bunga ng punong kahoy sa pagkakilala sa mabuti at sa masama. At sa Ingles, ito po ay ang Tree of Knowledge of Good and Evil. Tree o punong kahoy, ano po ba ang tree? Dahil ang Diyos ay nagsasalita ng talinhaga, ang tao pala ay sinimbuluhan ng punong kahoy. Ganito ang sinabi ng Diyos sa mga awit 1:1 hanggang sa unang bahagi ng 3. Quote, "Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayuman sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi, at siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig." Unquote. Kung ganun, ang Tree of Knowledge of Good and Evil, ito ay ang taong may karunungan na nalalaman ang mabuti at ang masama na bugso ng kanyang puso o damdamin. At ito pala ang masarap na kinakain ng tao, pero ipinagbabawal ng Diyos. Dahil po pala kapag kinain ito ng tao, mawawalan na ng puwang ang kagustuhan ng Diyos sa mensahe sa katotohanan sa kanyang mga salita. At ang isa pong maliwanag na halimbawa nito ay ang pare-parehong binabasa ng mga tao tungkol sa Diyos at kay Jesucristo. Pero sa kabila ng napakasaganang impormasyong ibinigay ng Diyos para makilala at kung paano makikilala si Jesucristo, na sa pagkakilala kay Jesucristo ay makikilala rin ng Diyos, bakit ang naririnig po nating ipinapangaral ay ang magkakaibang pagkakilala kay Jesucristo? Una, sinasabi nilang si Jesucristo ay tao lamang at hindi siya Diyos. Ikalawa, sabi ng isa,
Siya ay Diyos, subalit siya ay maliit na Diyos at ang kanyang ama ay ang malaking Diyos. Ang sabi naman ng ikatlo, ang pangalan ng Ama at Espiritu Santo ay Jesucristo, kung kaya ang pangalan ng Diyos ay Jesucristo, na tinatawag na oneness doctrine. At ang ikaapat na napakaraming nagsasabi nito, mayroon lamang isang Diyos, subalit siya ay mayroong tatlong persona, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, at si Jesucristo ay Diyos at tao. Na kung bakit dito sa apat na magkakaibang pagkakilala kay Jesucristo, lahat ay sinasabing ang Diyos ay misteryoso at hindi po pwedeng makilala, samantalang ang sinabi ni Jesucristo sa Juan 8:19, kapag nakilala ninyo ako, ay makikilala rin ninyo ang aking Ama. Kaya siguro po ngayon ay unti-unting nagliliwanag itong tinatalakay nating Santiago 2:10. Kahit tinupad mo na ang lahat ng kautusan, ngunit nilabag mo ang isa, ay nilabag mo ng lahat. Na sa hindi pagkakilala ng maraming tao sa tunay na Jesucristong nakilala ng mga apostol, hindi tinanggap itong kanyang salita, kung kaya iba-iba pong pagmamatuwid ang ating naririnig sa kanila, para lamang may lihis ang mga tao dito sa napakahirap na ipinahayag ng Diyos kay Santiago. Bakit hindi po tinatanggap ng mga tao itong ipinahayag ng Panginoong Jesucristo? Dahil po ito ang isang maliwanag na ebidensya ngayon na talagang napakasarap sa mga tao na kainin ang bunga ng punong kahoy sa pagkakilala sa mabuti at sa masama. O napakasarap sa mga tao na gamitin ang kanilang karunungan para magbigay kung ano ang mabuti at kung ano ang masama, nabugso lamang ng puso o ng damdamin. Ganyan po katuso ang ahas sa hindi nakikita o napapansin ng mga tao. Kanilang sinusunod ang ahas. At kung papanong hindi man nagdalawang isip si Eva na kainin ang pinagbabawal na bunga dahil ito ay napakasarap sa mga tao, ganyan po ngayon sa mga tao na napakadali nilang kainin ang ipinagbabawal na bunga dahil sa nakikita nila ito ay napakasarap. Kung kaya ang nasabi po natin kanina, nalinlang ang maraming tao. Ang ebidensya, ang hindi pagkakilala sa tunay na Jesucristong nakilala ng mga apostol, na siyang Jesucristong pinatotohanan nito pong tatlong apostol na binanggit natin kanina, si Juan, si Pedro, at si Pablo. Sino pong Jesucristong ito? Siya si Jesucristong makikilala lamang sa pamamagitan ng kapahayagan ng Ama o isang himalang manggagaling sa langit na kailanman ay hindi po natin narinig sa kanino man na ang pagkakilala kay Jesucristo ay nangangailangan pa ng kapahayagan ng Ama. Dito po sa ipinahayag ng Diyos sa atin, hindi pala dapat ilihis o baliwalain itong kanyang salita na ipinahayag kay Santiago sa Santiago 2:10. Kahit tinupad mo na ang lahat ng kautusan, kapag iyong binaliwala o hindi tinupad ang isa ay nilabag mo ng lahat. Nang sinumang taong hindi tumanggap nito ay hindi niya makikita ang tunay na kasalanan. Ano po ba ang tunay na kasalanan ng tao? Ang naging kasalanan ni Lucifer sa harapan ng Diyos, ang kanyang kataasan. Kung kaya ang naging bunga ay ginawa niyang Satanas ang kanyang sarili. Kaya ang makikita niya ay ang napakaraming daan. Kaya kapag hindi tinanggap at hindi nakita ang tunay na kasalanan, ang makikita ay ang napakaraming daan ng kaligtasan.
Subalit, sa pamamagitan ng pagpapakababa, ay makikita kung alin ang tunay na kasalanan para magmakaawa sa Diyos. At sa pagpapakababa ay makikilala ang tunay na Jesucristong nakilala ng mga apostol, na sa pagkakilala sa Kanya ay makikita naman ang nag-iisang daan na ipapakita ni Jesucristo na nagsabing, "Ako ang daan." At ano po bang kababaan ang inaasahan ng Diyos? Ito po ang kababaang ipinakita ni Jesucristo sa Kanyang papel na anak, kung kaya siya po ay nagsilbing modelo ng kababaan na dapat sundin. Subalit ang nakakita ay kakaunti lamang, at sila lamang ang karapat-dapat na makakasama ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Ang kababaang pong ito ang siyang nakita ng Diyos sa amin. Kung kaya nakita rin po namin ang aming tunay na kasalanan sa Kanyang harapan. Nagmakaawa kami sa Kanya at siya ay nahabag sa amin. Nagpakilala sa amin ang tunay na Jesucristong nakilala ng mga apostol. Kung kaya ito po ay ibinabahagi namin sa lahat ng tao, na siya pong maririnig ninyong ibabahagi sa atin nitong ating kapatid. Katulad po ng nalalaman po ninyong lahat, ako po ay dating pastor. Pastor ng Born Again dati, Born Again Church. Pero ako po ay naging pastor sa loob ng 25 years na ako'y nangangaral ng salita ng Diyos. Ako po ay linggo-linggo tumatayo, hindi lamang minsan sa loob ng isang linggo. Kung minsan nagkakaroon po kami ng mga multiple services. Pagdating po ng Miyerkules, merong Bible study. Pagdating ng Lunes, merong leadership training. Pagdating ng Friday, meron kaming prayer meeting. Pagdating ng Sabado, meron po kaming cell groups. Napakarami pong mga gawain ang aking pinagkakaabalahan noon. At higit pa po doon, ako po ay kumuha ng aking masteral degree sa Biblia, yung Asia Pacific Theological Seminary. At nakuha ko po yung aking Master in Divinity. Subalit sa kabila po nito ay aking napatunayan ngayon, marami pa pala akong hindi alam sa salita ng Diyos. At yung aking mga nalaman at naituro sa akin noon ay hindi rin pala loob ng napakahabang panahon noon. Ako po ay tapat sa abot ng aking kakayanan at pangunawa na ako ay tapat na naglilingkod sa Diyos. Akala ko ay kilala ko siya. Subalit, ngayon po ay nakita ko na hindi malinaw yung aking pagkakilala sa Diyos. Yung hindi ko pagkakakilalang ito na hindi malinaw sa Kanya ay pinilit ko na lamang na ito ay tapatan ng maraming mga activities sa simbahan. At ako'y na-involved sa napakaraming mga programa doon sa probinsyang ginagalawan sa Manila at maging sa ibang mga bansa. Ako ay naging pagpapastor sa kabila ng aking kaabalahan sa maraming gawain dito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Ay nasusumpungan ko sa salita ng Diyos sa aking pagbabasa na nagdadala sa akin ng mga pagdududa. Subalit hindi ko pinapansin nung panahon na yon itong mga salungatan na ito. At sinasabi sa akin noon, nung ako'y nandoon, ito ay mga bagay na hindi maunawaan sapagkat ang Diyos ay isang Diyos ng hiwaga. At ito ay hindi mo talaga maunawaan. Isa na po dito yung tinatawag na Trinity. At alam natin sa paniniwalang ito ay binabanggit po nila na ito isang misteryo. Isang paniniwala na hindi ito talaga maintindihan ng pag-iisip ng tao. So, bakit ako'y hindi masyadong lubos na naniniwala na hindi ito pwedeng hindi maunawaan? Sapagkat ang Diyos ay nagpapahayag sa sino man na sa Kanya ay lalapit. Bakit hindi Niya kayang ipahayag ang Kanyang sarili kung talagang totoo na Siya ay isang Diyos at meron tatlong personalidad ang Diyos na ito? Kailangan ito ay maunawaan ng lubos. At nakikita ko po sa salita ng Diyos, hindi pala talaga totoo na ang Diyos ay mayroong tatlong personalidad. Siya ay iisang Diyos na mayroong iba't ibang role na ginagampanan.
ang Panginoong Hesukristo nung siya nandito sa lupa. At nakita ko rin dito sa Hebrew chapter 9, talatang 16 ay binabanggit doon ang ganito. For where a testament is, there must also of necessity be the death of the testator. For a testament is of force after men are dead, otherwise it is of no strength at all while the testator liveth. So nandun po yung salitang the testator, it is of necessity be the death of the testator. Tinanong ko sa aking sarili kung sino nga ba sa tatlong personalidad ng Diyos ang gumawa ng testamento. Aking nakita sa Lumang Tipan na ang Diyos Ama ang siyang gumawa ng testamento ng kaligtasan para sa tao. Since na ang Diyos Ama ang siyang gumawa ng testamento ng kaligtasan, itinuturo ko noon bilang pastor na ang namatay sa krus ay si Hesukristo, ang pangalawang persona ng kadyosan. So ito po ay isang salungatan na katotohanan na hindi ko nire-reconcile noon sa paniniwalang ang Diyos ay mayroong tatlong personalidad. Dito maliwanag na binabanggit na ang namatay sa krus ay walang iba kundi ang Diyos Ama, ang ating Panginoong Hesukristo sa role bilang Diyos Ama. Dahil maliwanag din na binabanggit sa aklat ni Isaiah na walang ibang tagapagligtas at walang ibang Diyos maliban ang Diyos Ama. At hindi maaring maging tagapagligtas si Hesukristo bilang anak sa akin nakikita sa salita ng Diyos. Dahil kapag nagkaganon ay magiging dalawa ang tagapagligtas at ito ay salungat sa sinasabi ng Lumang Tipan. Ang Diyos Ama ang siya lamang tanging tagapagligtas, siya si Hesukristo sa role bilang isang ama. Kaya ito yung mga bagay na para bagang basic noon, na para bagang ito ay mga maliliit na mga talata sa Biblia na nilalampas-lampasan lamang noon at binabaliwala ng maraming mga tagapagturo ng Biblia. Subalit, kung ito ay susuriing mabuti, ito ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Kinakailangan kilala mo ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Dahil nakita ko na hindi mo pala pwedeng mahalin at sambahin ang Diyos na hindi mo kilala. Kung papaanong hindi mo pwedeng mahalin ang isang babae na hindi mo kilala, lalo na ang ating Panginoong Diyos. Kinakailangan kilala natin kung sino ang Diyos na ating kinikilala. Ito ang mga bagay na aking natutuklasan at nakikita ngayon sa salita ng Diyos at ako ay excited ngayon sa aking pagbabasa ng salita ng Diyos kung ating babasahin ang kanyang salita na mayroong mapagpakumbabang kalooban. Ito ang daan pala upang makilala natin ang Diyos kapag tayo ay nagpapakumbaba. Totoo pong napakasarap sa amin ngayon na itong selyadong aklat na nasa aming harapan ay nakikita naming binubuksan mismo ng Panginoong Hesukristo at tumatambad sa amin ang katotohanan sa kanyang mga salita. Kung kaya ang mga bagay pong ito ay hindi na po namin papayagang mawawala pa. Di na ako papayag na mawawala pa sa katotohanan aking nalaman. Ngayong ako'y malaya na sa pagkakabilanggo sa maling katuruan kay payapa ng buhay. Ngayong kilala ko na ang tunay na Jesus, na siya ang Ama at banal na Espiritu.
Salamat, Panginoon, at pinili mo ako at itinurong landas tungo sa iyo. Salamat, Panginoon, at pinili mo ako at itinurong landas